pinaglalaban natin itong universal pension na kung saan, kung ito'y maging batas, lahat na po ng senior citizen, wala na po, hindi na po pipiliin kung mayaman o mahirap. Lahat po ay magiging makakatanggap na, magiging beneficiaryo nitong universal pension. At kung napunta tayo sa universal pension, napakalaki, napakahirap po ng pinagdaanan nito sa Kongreso nung nakaraang 19th Congress. Ito po ay naiakyat natin sa Senado. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ang Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Yung Ompong, magandang umaga po. Welcome po dito sa Balitang Kongreso sa DWRB 103.9 News FM. Okay, magandang umaga sa inyo, Boss Felix, Boss Jimmy, at mga nakasubaybay at sa ating mga listeners at viewers ng ating programa. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kong. Senior Citizen. O, nagsama-sama, 3 senior. Magandang umaga, Kong. Oo. 3 senior citizen. Anyway, Kong, unahin natin kasi nung nakaraang linggo, dapat sana nakapanayam natin kasama si Kong Ompong, pero medyo akurahan kasi yung ating abiso sa kanya eh. At ang isa sa tinanong natin sa kanya, yung concern ng mga tiga-General Lacar regarding doon sa sinasabing ang Oscar raw, hinihintay muna na mayroong mamatay para mayroong ipapalit sa pangalan. Pero hindi lang pala yun yung yung may problema kasi umabot na sa mahigit sa 1.8 million yung reaction doon, Congressman eh. Doon sa sagot nyo sa akin nung nakaraan. Pero, paano po tinitingnan ng Senior Citizens Party List yung Congressman? Yung patakaran ay pinatutupad ngayon ng mga OSCA sa bawat munisipalidad. Actually, ayan eh, naayon yun sa yung ating social pension for indigent senior citizens. Alam mo itong na to, batas na to. Ito ay napakaganda. Baka malamang ang implementation. Bakit ka mo? Kasi ito ay para sa mga indigent senior citizens. At nakakalungkot, marami hindi talaga nabibigyan dahil nga sa limitado lamang yung recipients na binibigyan ng DSWD. Kaya ito ay meron silang tinatawag na waitlisted at saka yung kasalukuyang mga beneficiary. 4 na milyong mahigit itong mga binibigyan ito. Ngayon, kaya lang po yung waitlisted ay mapapasok dun sa natatanggap ay kailangang mabawasan yung mga kasalukuyang. Halimbawa, merong namamatay, dun lamang po ipapasok yung replacement na tinatawag. Hindi po nadadagdagan yung beneficiary. Ang problema po, kung malakas ka sa pamahalaan, ay mas naunang binibigyan yung mga kakilala nila. Dapat yan ang binibigyan yung according to age. Halimbawa, 80 anyos ka na, dapat nauna ka rin sa listahan. Ang nangyayari, kung malakas ka rin sa pamahalaan, kahit 60 anyos ka lang na bago pa lang senior, nasasama. Yun. Ang reklamo nga nila, Congressman eh, 3 taon na, 4 na taon na silang nag-senior at nag-apply pero hanggang ngayon hindi pa napapasok. Siguro nga, hindi malakas. Totoo naman, kasi yan ay problema sa buong bansa. Hindi lang po sa General Lacar. Yan ang mga hinaing ng mga senior citizens. Yung iba nga po, namamatay na, hindi nakakatanggap eh. Dahil nga, yung mas marami po, yung nadadagdag na senior citizens, doon sa nababawas. Sabihin na natin yung namamatay. Kaya ang solusyon po natin dyan, Felix, yung mga senior citizens, 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 yung
ay ipinaglalaban natin itong universal pension na kung saan kung ito'y maging batas, lahat na po ng senior citizen, wala na po, hindi na po pipiliin kung mayaman o mahirap. Lahat po ay magiging makakatanggap na, magiging beneficiaryo nitong universal pension. At kung napunta tayo sa universal pension, napakalaki, napakahirap po ng pinagdaanan nito sa Kongreso nung nakaraang 19th Congress. Ito po ay naiakyat natin sa Senado. Ang sinasabi ko, kaya napakahirap. Ito pong House Bill ko na to natin ng Kongreso. 2 taon pong ipinending sa Committee on Appropriation. Nang makapasa po, napunta na sa akyat natin sa Senado, hindi naman po binigyang pansin ng committee na humahawak sa senior citizen. Kaya po hindi po naging batas ng nakaraang Kongreso. Now po ay inirefile natin at ako'y natutuwa, mabilis po ito proseso. Nasa Committee on Appropriations na naman. Okay, umaasa rin po ako na makakapasa na agad at maiakit sa Senado and hopefully maging batas po ngayong taon na to. Kasi nandyan po ang ating mga kasanggang senador na may malasakit sa senior citizen. Nandyan po ang ating kaibigang si Senador Erwin Tulfo. Nandyan po si Senador Marcoleta. Kasi po nung sila ay nasa Kongreso pa, ang pangako nila sa akin, lahat po ng mga batas tungkol sa senior citizen, tayo ay kanilang tutulungan. Magandang balita yung congressman. Kasi kung ito'y natulugan ng ika-19 na kongreso, at least ngayon may garantiya na. Nasa apro na pala ngayon, nasa committee na ng apro. Ibig sabihin, muting academic yun, i-approvean sa plenaryo. Opo. Pag-ayari sa apro, iakit sa plenaryo, then after then final reading, iakit na po sa Senado. At ayon naman po sa mga pronouncement ng ating Pangulo nung kanyang pinirmahan yung 2026 budget, ay nakasama ang mga senior citizens sa kanyang priority. Yun ang mga senior citizen yung mga nagtatanong. Ipanalangin nyo na makapasa na ho yung universal pension kasi hindi na ho kayo maghihintay na mayroong mamatay para masama kayo sa listahan. Kasama na ho lahat, basta senior. Mahirap at dayaman po, kasama tayo ron. Ang mismo ng ating Pangulo, kasama ron. So sakasakali na ito'y maging batas. Ay duda nga ako, si Congressman, siya yung kinatawa ng Senior Citizens Party List. Duda ako na parang wala itong kahit anong benepisyo na tinatanggap sa pagiging senior. So, wala tayo, kasi tayo, pinaglalaban lang natin ang karapatan at kapakanan ng ating mga senior citizens. Yun po ang ating pangako, advokasya. Kasi unang-una po, hindi ko naman po pinangarap na maging congressman. Ako ay nabigyan lamang ng pagkakataon dahil ang ating pong dating congressman at yung datol ay na-COVID at tayo po ay naging pumalit. Kaya sinasabi ko po, ito po ang aking pagiging congressman ay destiny. Destiny talaga, Kasama din. So, Congressman, yun hong binabanggit po ninyong panukala nyo na nasa APRO na ngayon, kapag na-aprobahan ito, mayroon naman hong nakalaang pondo yan, Congressman. Yun po yung ating dinadalangin na sana tayo ay pagbigyan BBM. Kasi po ito ang nagiging balakid sa ating mga programa. Kasi pagdating po sa pondo, paano tayong nanliliba sa BBM? Medyo mahigpit sila sa atin. Pero sabi ko nga, naglabasan itong anomalya, flood control. Napakarami pa ng pondo ng ating bayan. Maliit na hinihingi namin pondo lumabas itong anomalya na itong flood control. Napakarami pa lang pera ng Pilipinas na napunta lamang sa bulsa ng Kahihilan.
Oo, nasasayang lang. It's national budget. Eh meron nung ilang pondo ron na sabi niyo po pwedeng pakinabangan ng at magamit para sa senior citizen. Ito yung pondong binito yata ng ating Pangulo eh. Oh, binito nga po ang ating Panginoon na 92B. Dahil kung sa ibibigay po sa senior citizen, ang ano po, yung hinihingi nating universal pension ay kailangan lamang ng 100B. Aba, sobra-sobra pa. Siguro naman po ay matutulungan tayo ng bagong Commission on Appropriations, ang DBM. Sana naman po ay maging bukas sila ang isipan nila na matulungan ang senior citizen. Dahil alam niyo naman, pagka po eleksyon, itong mga malalaking politiko, lahat ng benepisyo ng senior citizens ay kanilang ibibigay. Pero pagkayari po na eleksyon, napako. Din po yung dahilan po ng mga LGU. Yung binabanggit nga po ninyo kanina na antayin mo na pagka may nawala, saka ipapalit yung pangalan. Pero may binabanggit po kayo kanina na pagka hindi ka malakas sa gobyerno, ay talagang kahit na ikaw na yung next na nakapila sa listahan, ay hindi ka talaga masasama. So, dito sa LGU, voluntaryo yung kanilang hindi sila obligadong magbigay sa mga senior citizen. Hindi ho katulad ng inyong tanggapan na talagang pinaglalaanan po ng pondo para makapag-alat po kayo ng mga tulong sa senior citizen. Opo. At ito naman po, hindi po dapat atasan ng mga mayor ang mga wasga na wag naman pong pinipili yung dapat na mabigyan. Ang sinasabi ko, kung bigyan nila ng pagkakataong mabigyan, yung medyo nakakatanda na po. 10 anyos, 70 anyos, at yun naman po ay malapit na magpantay ang paano mo yan. Kahit pa paano ay makapigiman lang sila ng konting benepisyo mula sa gobyerno. Iwasan na po natin yung ating pamumulitika. Ang problema po kasi, hindi rin po naman po nila lahat. Lahat po karamihan po sa mayor ay pinupolitika ang itong social pension na to. Nagtatayo pa nga po sila ng mga asosasyon para pagdating ng eleksyon, meron silang isang grupo ng senior citizens na talagang sa kanila. Pag hindi po nila kakampi, ay malayo sa kusina. Dapat naman po, yung mga mayor po natin ay dapat pantay-pantay po ang pagtingin sa ating mga senior citizens. May nag-message dito, dapat daw yung mga mayor, senior citizen na rin para malaman nila yung kalalagayan ng mga senior. Oo nga, no? Pagka nakita po ng mayor ng mga seniors, inaakap pagdating po sa mga biyaya, pinipili yung mga bibigyan. Opo. Naalala ko yung si Atty. Troy Mendoza, yan yung kanyang numero unong sinasabi noon Sabi niya, nakakaawa naman. Sinabi, senior citizen, bakit hindi naman kasali lahat ng senior? Lalo na pag may pension ka. Nga pala kung doon sa universal pension bill nyo, kapag ka ba meron may pension ng SS o kaya GSA, isang senior citizen, ikaw cover pa rin sa doon sa batas. Alam niyo po kasi, yung sinasabi nila riyan, for indigent. Dahil hindi naman nila kinukonsider yung mga pensionado po natin, kahit na po kakapiran yung pension, yan naman po ito naghirapan nila. Tama. So, kaya po, yun ang mag-iisa nga, sabi ko nga, maganda yung batas, masama ang implementation. Pagka-pensioners, hindi raw kasali. Yun lang pong may anak na may trabaho raw. Dahil kung hindi naman binibigyan ng anak ng sustento, hindi po kasama dahil daw may trabaho ang anak. Yan pong nakatira raw sa bahay na bato. Hindi rin kasama dahil hindi raw indigent. Medyo kaya nga kailangan
may sa batas natin itong ating universal pension para po lahat na ng senior citizens ay wala nang reklamo. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!